Okay ka lang? Hoy, Pagkatapos kong takasan ang samahang Apocalypse, hindi nila ako pinabayaan na hanapin. Itinago ko ang aking nakaraan at kapangyarihan, at nanirahan kasama si Pingping sa nag-iisang Zulong Village, pero iba ang mga tao dito. Lee, ako na ang gagawa. Wala man lang maitulong. Sa ating Julong Village, isang batang 6 na taong gulang kayang durugin siya sa isang kamay. Hindi ko alam kung ano ang nakikita mo sa kanya. Kuya, Kung hindi mo ipinilit na iligtas siya noon, pinalayas ko na siya dati pa. Tingnan mo ang sarili mo, isang minsan sa isang siglo na prodigy sa martial arts, at napunta ka sa kanya. Hepe, may mga tao galing sa labas. Sabi nila galing sila sa samahang Apocalypse. Shh! Sila. Natagpuan ako sa huli. Samahang Apocalypse. Ito ang espesyalista sa pagsasaliksik kung paano pagbutihin ang pisikal na kalagayan ng tao. Tama. Naglibot sila sa bansa, nagbibigay ng libreng check-up, hoy, at ginagamot pa nila ang mga matatanda sa nayon. Magandang bagay iyon. Kilala ko sila. Narinig ko na lahat sa Samahang Apocalypse ay may kahanga-hangang kakayahan. Lalo na ang presidente ng Samahang Apocalypse, walang katulad ang kanyang martial arts. Sa totoo lang, gusto ko na silang samahan palagi. Jay, gusto kong pumunta at tingnan. Baka magkaroon ako ng pagkakataon na, Hindi. Anong ibig mong sabihin? Kuya, ang samahang Apocalypse ay hindi kasing ganda ng iniisip mo. Sa tingin ko, ang kanilang libreng check-up ay isang pambalot lamang para sa ibang bagay. Tumahimik ka. Anong alam mo? Tigilan mo ang walang kwentang usapan. Halika. Ipunin ang lahat ng mga taga na yon. Si, Siya iyon. Hindi ito ang tamang oras para kumilos. Kailangan nating mag-isip ng paraan. doble tingin ni Kuya Lee. Nandito na ang lahat sa nayon. Yung subject 001 na binanggit mo, baka nagtatago siya dito. Bakit nagmamadali? Aray, Isang taon na akong tumatakbo kung saan-saan at wala akong nakikitang bakas. Tapos na ang blood draw. Sunod. Sa alam natin, patay na siya. Tumigil ka diyan. Sa loob ng 3 segundo, kaya ko silang lahat pabagsakin. Pero kung gagawin ko, malalaman ang aking pagtatago. Hindi lamang madadamay si Pingping at ang iba, kundi ang mapayapang buhay natin ngayon. Mawawala din marahil. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Sinabi ko sa iyong tumigil. Saan ka pupunta? Bitawan mo ko. Ano ba yan? Pero ako ang kapitan ng Heavenly Revelation Society. Ang tapang mo namang saktan ako? Ako ang alkalde ng Zulong Stakade na ito. Kausapin mo ako kung may problema ka. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ano ba tong kalokohan? Nagmamagaling ka sa harap ko? Alisin na siya rito. Tigil. Walang hiya ka. Pinahiya mo ang Heavenly Revelation Society. Lahat dahil sa iyo. Chairman Jiang Jiang. Mga kababayan ko, pasensya na kayo. Hindi ko siya naitama ng maayos. Nakaabala siya sa inyong lahat. Sige,
Lahat, umuwi na kayo at magpahinga. Ituloy ang pagsusuri sa kalusugan bukas ng umaga. Ako mismo, ang mangangasiwa. Ali, tama ka. Ang Heavenly Revelation Society ay hindi mabubuting tao. Hindi natin pwedeng hayaan itong magpatuloy. Kailangan nating gumawa ng paraan. Inuna nila ako ng sample ng dugo ko. Ang pag-iingat ng sample ng dugo na ito, sa bandang huli ay magiging sakuna. Kailangan nating ayusin ito ngayon. Sinong nandyan? Baka naman, malamang mali ang nakita ko. Ano yung tunog na iyon? Bilisan mo, sabihin kay President Jiang. Tapos na tayo. Wala na ang blood bank. Kakaiba. Bakit hindi ko nakita yung tao na iyon? Sino bang mag-aakala? Itong pangit mong na yon. May mga bihasang mandirigma pa pala. Tai, Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Ibigay mo ang kapatid mong babae. Ako at si Officer Lee ay aalis na. Pumapasok sa bahay namin sa kalagitnaan ng gabi. Pinapahiya ang anak kong babae. Hindi ka ba natatakot na i-report kita sa presidente mo? peste. Tai, Tay, pakawalan mo ang tatay ko. sa wakas nagpasyang lumabas ka. Hindi ba mas mabuting sumama ka sa akin? Bitawan mo ako. Lumayo ka. Bitawan mo ako. Masama kang tao. Tingnan mo, sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon? Bitawan mo ako. Kung hindi gumana ang malumanay na paraan, magiging marahas na ako. Sino? Ali. Oo, siya nga. Paano nangyari iyon? Takbo. OO1. Si Tianchi ay matagal ka nang hinahanap, kaya pala dito ka nagtatago sa lahat ng oras. Hindi ka dapat pumunta. At hindi mo dapat siya hinawakan. Ikaw, hindi mo ako pwedeng patayin. Ali. Sabi lang ng lalaki na yon, ano ba ang tungkol sa 001? Sa mga nakaraang taon, hinahabol ng Tianchi Society ang kapangyarihang lampas sa normal na limitasyon ng tao. Ang kanilang panghuling layunin ay lumikha ng perpektong sandata ng tao. Para doon, ginamit nila ang libu-libong buhay na tao bilang test subjects. Pinahirapan ang mga taong iyon at halos lahat sila ay namatay. At ako, ang nag-iisang nakaligtas na test subject. Codename 001. Isang taon na ang nakalipas, tumakas ako mula sa Tianqi Society. Hindi sila tumigil sa paghahanap sa akin. Ang pagpunta ng Tianqi Society dito ay hindi tungkol sa health check-up para hanapin ako. Kaya, nagpapanggap kang mahina para hindi matuklasan. Ali, hindi ko hahayaang kunin ka ng Tianchi Society. Pero, kung malaman ng Tianqi Society na patay ang dalawang ito, hindi nila tayo pakakawalan. Sila. Ako na ang bahala. Ang nangyari ngayon ay mananatili sa atin. Walang magsasalita tungkol dito.
Paano nangyari iyon? Malinaw na kagabi inilibing ko sila sa bundok sa likod. Sinira mo ang aking kagamitan. Pinatay mo ang aking mga tauhan. Kung sino man ang gumawa nito, lumabas ka. Walang lalabas, ha? Ikaw, ano ang gusto mo? Lumuhod. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka lalabas sa oras na iyon, sila'y susunugin ng buhay at susunod ang buong nayon mo. 3. 2. 1. Tigil. Ako ang pumatay sa kanila. Pakawalan mo sila. Ikaw? Isang basura kang gaya mo? Kahit na wala siyang silbi, siya pa rin ang kapitan ng ating samahang apokalipsis. Kung mapapatay siya ng isang matandang bastardo na gaya mo, ang mukha ng samahang apokalipsis ay wala nang malalagyan. Ako. Alam ko kung sino ang gumawa. Pre, Bago ko sabihin kung sino yon, kailangan mong mangako sa akin ng isa. Luming, tumahimik ka. Oh, Basta ibigay ko siya sa iyo, kailangan mong palayain lahat ng tao dito. At manumpa na hindi mo na ito uusigin. matapang ka, magaling. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Basta ibigay mo ang lalaki, hindi ko lang palalayain ang lahat, kundi bibigyan ka rin ng pagkakataon, bilang eksepsyon. Ano ang masasabi mo? Makinig ka nga. Ang tao mo, sinubukan na niya kaninang araw na salakayin ang kapatid kong babae. At sa gabi, nagdala siya ng mga tauhan at pumasok sa bahay ko. Sinusubukang kunin si Pingping sa pamamagitan ng dahas. Hindi man lang siya matalo ng tatay ko. At pagkatapos, Walang hiya. Buti nga sa kanya. Mga masasamang tao. Tumahimik ka. Anong nangyari? ang tatay ko ay lumaban ng todo at kumapit ng mahigpit sa lalaking sili. Kumuha ako ng ladrilyo at binasag ang kanyang ulo hanggang sa maging durog-durog. Ako ang pumatay sa kanya. Ayon sa kasunduan, patayin mo ako o pahirapan, harapin mo akong mag-isa. Palayain mo ang lahat mula sa aming nayon. Niloloko mo ako? Kayong dalawa ay ibang klase. Nag-aagawan kayong maunang mamatay, ha? Sige, ayaw mong ibigay siya, ha? Kung ganoon, sabay kayong mamatay. Patayin ng lahat dito mismo. Walang makakatakas. Ang tao mo? Pinatay ko siya. Ito ay isang superpower. Nagtatago ang nayong ito ng isang binagong tao. Maaring si number 001. Hindi, sabi ng mga file. Ang kakayahan ni number 001 ay puro pagkawasak. Kung siya ay kumilos, yung dalawang talunan mula sa Li Chengmen ay hindi man lang mag-iiwan ng abo. Isama mo ang mga tauhan mo at umalis sa nayon. Lahat, umatras. Ang kakayahan mo ay kontrolin ang metal, tama? Isang B-rank na kakayahan. Kaya pala sinira mo ang aking makina sa pagsample ng dugo mula sa malayo. Kaya mo patayin si Li Chengmen, ang talunang iyon na pareho ng ranggo. Mukhang minamaliit kita. Pero yun lang. Sasabihin ko sa huling pagkakataon. Isama mo ang mga tauhan mo at umalis sa nayon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung saktan kita. Saktan kami? Sa'yo? Isang B-rank na puro metal lang ang kontrol? Sasabihin ko sa'yo, yung mga B-rank na pinatay ko, kung hindi 100, 12 Akala mo sa maliit na kakayahang ito, mapoprotektahan mo yung mga talunan sa likod mo sa isang utos ko lang. Mapadugo ko sila agad. Gusto kong makita kung mas mabilis ka o ang baril ko.
Kahit kaya kong patayin sila. Sa gulo. Baka hindi ko maprotektahan si Pingping at ang mga taga-nayon. Hindi ko sila pwedeng madamay dito. Pwede akong sumama sa'yo. Pero dapat garantisado mo. Nahahayaan mo ang lahat sa nayon. At pangakong hindi na kayo mananakit. Ganyan dapat. Ali, wag. Huwag kang umalis. Huwag mong gawing mas mahirap para sa kanya. Hindi. Hindi ako maaaring maging pabigat sa kanya ngayon. Makakaisip si Ali ng paraan. Poprotektahan niya ang lahat. At babalik sa akin. Dalhin mo ang pulseras. Relax lang. Maliit lang itong gadget. Isuot mo. Ang usapan natin ay opisyal ng epektibo. Dalhin mo siya. Ali, Saka pala. Bilang gantimpala, dahil naging makatuwiran ka, napagpasyahan ko na gawing mabilis para sa kanila. Jiang Shinrong, anong ibig mong sabihin? Talagang hindi ko maintindihan. Ang mundo ay laging tungkol sa malakas na kumakain sa mahina. Ang mga walang kapangyarihang ito na walang superpowers ay dapat hatiin at kontrolin ng aming mga mas mataas na nilalang. Pero ikaw talaga bang nag-aalala na mamatay sila? Parang hindi pa sapat ang pag-brainwash mo. Tumahimik ka. Pinatay mo si Li Chengmen, ang tanging tao na makakahanap kay Subject 001. Ang responsibilidad na ito ay pananagutin ka ng punong tanggapan. Pero hindi nila ako nire-respeto. Kaya karapat-dapat silang mamatay. Gawin mo, walang iwanang buhay. Ikaw, naghahanap ng kamatayan. Haha, walang kwenta. Alam mo ba kung ano ito? Bakal ng meteorite. Ito ay para pigilan ang mga augmented na tao. Hindi pa ikaw, kahit isang S-class ay nagsusuot nito, hindi makagamit ng kahit anong kapangyarihan. Sinabi mo lang na pakakawalan mo sila. Pangako? Yung mga mababang tao, kailangan ko bang tuparin ang salita ko? pakawalan mo ako. Sa simula, gusto ko lang silang mamatay ng mabilis. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Gusto kong panoorin mo habang ang babaeng pinakamahalaga sa'yo sa harap mo mismo ay barilin hanggang mamatay. Bala bawat bala. Hindi? Wag, pakiusap. Hayop ka. Sa akin mo ilabas kung matapang ka. Simulan mo sa babaeng iyon. Shaoli. Ikaw, paano ka nakatakas mula sa pulseras? Wala akong pakialam kung paano ang isang B-level nakatakas. Dahil tumanggi kang bumalik sa punong tanggapan, mamatay ka na rito. Ano pa ang hinihintay mo? Kunin siya, patayin siya. Ah, talaga. Baril ko! Handa nang mamatay. Hindi masama, may kakayahan ka. Sayang lang hindi mo alam ang lugar mo. Ngayon, ang araw ng iyong kamatayan. Gusto mo akong patayin? Sabihin ko sa iyo, ako ay isang A-level transcendent, elemento ng kidlat. Sa aking antas, kaya kong humarap sa tatlo. Sa ibaba ng antas ko, hindi ako matatalo. Ikaw, isang taga-kontrol ng metal, basurang B-level. Naglakas loob kang magulo sa harap ko? Ito. Paano ito nangyari? Ito ba ay tao pa? Kapangyarihan? Ito'y para itong Diyos ay...
Tingnan mo yan, walang kwentang tao. Ito ang pagkakaiba ng A-rank at B-rank. Napakalaking pagkakaiba. Ako ang langit, ako ang Diyos, at ikaw, maaari kitang durugin kahit kailan. Pagmamanipula ng metal. Sa harap ng aking kidlat, iyan ay isang mura lamang, na panlilin lang, maramang. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. At baka isaalang-alang kong bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, ano? dahil determinado kang mamatay, ibibigay ko ang iyong hiling. Ali, Baliw ka! Huwag kang pumunta doon! Ang pumunta doon ay pagpapakamatay! bitawan mo ako. Kahit mamatay ako, gusto kong mamatay kasama siya. Ali! Ali, pakawalan mo ako. Huwag kang pumunta doon. Kung pupunta ka ngayon, sasayangin lang ang kanyang kamatayan. Hindi, imposible. Ang aking A-rank na Thunder Spear, paano kang naging ganap na walang pinsala? Arang. Ito ang kakayahang ipinagmamalaki mo? Masyadong mahina. Tigilan mo na ang mga daya. Tingnan ko kung ilan sa mga galaw ko ang kaya mong tanggapin. Sinabi ko sa iyo, masyadong mahina. Bumaba ka rito. Ikaw, isang B-rank. Paano mo nahuli ang aking Thunder Spear gamit ang mga kamay? Hindi tama iyon. Hindi ka talaga B-rank. Ang kapangyarihang ito, ikaw ay hindi bababa sa S-rank. Ang Coco Apocalypse walang S-rank na aberrance na nakatakas. Maliban kung ikaw ay. Hindi ba lagi kang naghahanap ng na SSS rank na no? 001? Ako nga. Antas, SSS 001. Maawa ka, Ginoo. Nabulag ako at hindi ko nakita ang galing mo. Karapat-dapat akong mamatay. Pakiusap, iligtas mo ang aking walang kwentang buhay. Ginoo, may tracker na itinanim sa akin ng organisasyon. Kung mamatay ako, mawawala ang signal at malalaman ng amo. Sa pagkakakilala ko sa kanya, titipunin niya ang mga tauhan at gigibain ang lugar na ito. Hayaan mo lang akong umalis at mag-uulat ako sa amo, sasabihin ko sa kanya na hindi ko nahanap si number 001. Oo, sabihin na bigo ang misyon. Saka, maaari kang magpatuloy sa pamumuhay gaya ng dati. Wala nang manggugulo sa iyo. Sumusumpa ako. Ali, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang mga tulad niya ay pabago-bago. Ang pagpapanatili sa kanya na buhay ay pag-imbita ng gulo. Patayin mo siya at tapusin na ito. Hindi. Susunod ako sa aking salita sa pagkakataong ito. Sumusumpa ako. Umalis ka na. Bobo, akala mo ba talaga na pakakawalan kita? Hintayin mo lang. Kapag naiulat ko ang iyong lokasyon sa amo, patay ka na. At saka, ang buong nayo na ito ay ililibing kasama mo. Dongli, ano ba ang iniisip mo? Pinapakawalan mo ang isang tigre. Iyan ay pag-imbita ng walang katapusang gulo. Tiyak na babalik siya para maghiganti. Oo, siguradong isusumbong niya tayo. Alam ko na babalik siya at maniniktik. Ginagamit ko ang kanyang bibig at ang kanyang tracker upang akayin ako sa punong tanggapan ng liwayway sekta. Dati, gusto ko lang tumakas, hindi na pumatay, wala nang gagawin sa kanila. Pero ngayon, naiintindihan ko na, hanggat umiiral ang liwayway sekta, hindi ka magkakaroon ng mapayapang araw. May mga tao akong gustong protektahan,
Para sa inyong lahat. Kailangan kong alisin ang problema ng isang beses at para sa lahat. Pupunta ka. Sama mo ako. Hindi. Bakit? Marunong akong martial arts. Hindi kita pababagalin. Kapag kasama kita, may kahinaan ako. Mawawala ang atensyon ko, matatakot ako, at maraming alalahanin. Masyado akong mag-aalala. Dito ka lang. Safe. Para hindi ako mag-alala. Itay, kuya, ingatan nyo ang sarili nyo. Huwag na kayong basta magpapasok ng tao sa baryo. Kailangan ko nang umalis. Huwag siyang makalayo. Ali, dapat bumalik ka. Hihintayin kita. Chairman Jiang, bumalik ka na. Hinahanap ko ang amo. Mukhang. Ito ang punong tanggapan ng Tianqi Society. May energy barrier ang gate. Kung pilitin mong pumasok, agad na mag-aalarm. Napakahigpit ng depensa. Malamang may hindi bababa sa 1,000 gwardiya. Kahit para sa akin, mahirap itong laban. Kailangan nating humanap ng paraan para makapasok ng palihim. Kung makakalapit lang ako ng tahimik sa leader ng Apocalypse at mapatay siya, magkakawatak-watak ang Apocalypse. Isang SSS level test subject, isang taong takas. Sa lahat ng sinugo ko, ikaw lang ang nakabalik ng buhay. Jiang Shinron, sa tingin mo ba dapat kitang purihin? Hindi po, hindi ko iyan gagawin. Pero natagpuan ko siya. Ang Subject 001 ay nasa Zulong Stockade, sa isang malayong nayon. Sige, magpatuloy ka. Nag-asawa ang Subject 001 ng isang babae. Kung hindi ko dinala ang mga tauhan ko at sinulop siya, malamang nakalimutan na niya na may kapangyarihan siya, na siya ay isang marangal na augmented human. Kasal, pamilya. Tama iyan. Para protektahan ang babaeng iyon at ang mga hamak na tao, hindi siya nag-atubiling ilantad ang sarili. Kung hindi ako nakatakas, papatayin na niya ako para sa mga taong iyon. Haha, kawili-wili. Napaka-kawili-wili. Ang anak kong si Dong Zheng ay handang makihalubilo sa mga walang kwentang basurang iyon. Amo, anak, ibig mong sabihin, sa iyo ang 001? Tama, ako mismo ang nagpadala sa kanya sa Apocalypse Society para baguhin. Kung gusto mong mabuhay, matutong pumatay. Walang silbi sa Apocalypse Society ang mahihina. Magaling lumaban. Ang kaligtasan ng pinakamalakas ay patakaran ng Apocalypse Society. Binigyan siya nito ng walang kapantay na kapangyarihan, ngunit ginamit niya ang kapangyarihang iyon para ipagkanlo ako para sa mga langgam na iyon. Ang gawain ng aking buhay, ang aking pinakadakilang obra maestra, naging traitor. Kahit ang sarili niyang anak, kaya niyang maging walang awa. Narinig ko na noong binabago ang 001, ilang beses siyang halos mamatay sa operating table. Baliw na baliw ang amo. Hindi ba tayo nakatanggap ng bagong batch ng materyales kamakailan? Oo, lahat sila ay maingat na piniling martial artist mula sa iba't ibang lugar. Mahusay na pundasyon. Sige, piliin ang 3 pinakamalakas. Para sa bagong binuo, bagong A-level enhancement. Pagkatapos, sumunod ka sa akin upang wasakin ang Julong Village hanggang sa lupa. Ako mismo ang magbabalik ng aking mabuting anak. Oh, Itong batch ng materyales. Bakit ang bagal ng delivery? hoy, mga ginoo, mahirap ang daan sa bundok. Sige, tama na. Tigilan na ang kalokohan. Pumasok na kayo ngayon. Huwag sirain ang plano. Oh. Ano ba yan? Mukhang may nahulog na bato. Tama na. Ikaw, pumasok ka na ngayon.
mga materyales na binanggit nila ay totoong mga tao. Ang Chanchi Society ay dapat mawasak. Galaw, bilisan mo. Itong batch ng materyales, ihatid lahat sila sa Reinforcement Room 3. Lahat, bumaba dito! Kilos! Sino ka? Kidnap? Alam mo ba kung sino ako? Huwag gumalaw! May iba pa bang tanong? Ilan pang batches? Mag-iwan ng ilang tao dito para bantayan. Ang iba, bilisan nyo at i-unload. Bilisan! Kilala ko siya. Siya ang Sanda champion ngayong taon. At pinatay niya ito sa isang suntok. Ang mga taong ito ay tiyak na hindi normal. Huwag magsalita. At huwag lumaban. O matutulad ka sa kanya. Lahat kami ay natumba sa daan at dinala dito. Ikaw din. Sayang. Ang mga contestant na ito sana ay nakuha magagandang enhancements. Maligayang pagdating, lahat, sa pintuan patungo sa bagong mundo. Ako ang inyong gabay. At dito ay ang inyong banal na lugar ng muling pagsilang, Apocalypse Society. Ano ka dati? Mga thug sa kalye, mga brutong arena, lumalaban para sa ilang mumunting barya. Pero sa huli, mga walang kwentang pawns pa rin kayo. Pero siya, dati siyang katulad ninyo. At ngayon, sa isang pikit ng kanyang daliri, kaya niyang magdesisyon ng kapalaran ninyo. Maaari. Ba talaga tayong maging ganoon kalakas? Siyempre. Kung may kakayahan kayo, dito, tatalikuran ninyo ang inyong marupok na laman, iiwan ang inyong mababang lahi, at makakakuha ng kapangyarihang tulad ng Diyos. Kayo ang mga mapalad na papasok sa isang bagong mundo. Gusto ninyong sumali sa amin? Simple lang. Sa ilalim ko, 1 minuto lang at makakamit ninyo ang muling pagsilang. Sino ang una? Itong tao, hindi siya ordinaryo. Kaya, paano kung hindi natin kaya? Ano ang mangyayari? Lumabas ka. Dito sa paligid, mga talunan, ay walang lugar. Ngayon, alam mo na ba ang lugar mo? May mga tanong ba? Kung wala, pumila. Isa-isa. Ang bilis ng taong ito. At ang lakas niya ay lampas sa normal. Siya ay isang A-level na binagong tao. Ako na ang haharap sa kanya. Bata, may tapang ka. Sabihin mo ang pangalan mo. Hindi na kailangan. Ang mga patay ay hindi kailangang malaman ang pangalan ko. Mabuti. Sapat na ang kayabangan. Gusto ko yan. Kavili-vili, talagang hinarap mo ang suntok ko ng harapan. Mukhang ang batch na ito ng material. Sa wakas ay may disenteng bagay. Tapos na ang warm-up. Bata, ipakita mo sa akin ang iyong limitasyon. Saan? Tao ba talaga siya? Bumaba. Ito ang pinakamalakas kong galaw. Ang mamatay sa galaw na ito ay iyong karangalan. Hindi na pwedeng maantala. Kung malantad ako, magdudulot ito ng hindi kailangang gulo. Nadulas ang kamay ko. Tapos na ang oras ng manager. Maswerte ka.
Kayo tatlo, sundan ako. Kayo na ang bahala sa natitira. Pumasok sa loob. Mula ngayon, magkakaroon ka ng bagong buhay. Tandaan ang inyong mga bagong codename. Ikaw, A072. Ikaw, A073. Para sa iyo, A071. Salamat sa kani-kanina. Wala naman akong ginawa. Hindi. Kung hindi ka nagsalita, ang supervisor na iyon malamang pinatay na ako. At ang kilos na iyon ng supervisor, talagang hindi sinasadya. Hindi siya sumablay. Sino ka ba talaga? Ano ang layunin mo sa pagpasok ng palihim? Huwag mong itanong ang hindi dapat. Ang pangalan ko ay Cheng Lian. Isa akong detective. Iniimbestigahan ko ang serye ng mga pagkawala at sinusundan ko sila rito. Wala akong pakialam kung sino ka, pero pareho tayo ng kalaban. Kasosyo? Masyado kang mahina, magiging pabigat ka lang. Inaamin ko na hindi ko sila kayang talunin, pero mas mahusay ang utak ko kaysa sa kamao ko. Ang ayos ng lugar dito, mga oras ng pagpapalit ng guwardiya, kabisado ko na lahat. Kailangan mo ng taong nakakaalam ng mga tao dito. Hinahanap ko ang kanilang pinuno. Gusto mong hanapin ang amo? Baliw ka. Hey, isang buong araw na. Ali, hindi natin alam kung kamusta siya. Babalik siya. Pangako niya sa akin. Kasalanan ko lahat. Kung sana lang mas malakas ako. Hindi na sana kailangan pumunta mag-isa si Ali at ipagsapalaran ang buhay niya. Ano ngayon ang silbi ng pagsasabi niyan? Ang mga ge mula sa samahang apokalipsis, bawat isa sa kanila ay hindi makatao. Ali, Tay, kuya. Hindi tayo pwedeng umupo lang at walang gawin. Ano ang gusto mong gawin? Isinasapanganib ni Ali ang kanyang buhay para sa atin. Kailangan nating gawin ang kaya natin. Mula ngayon, tipunin ang lahat ng mandirigma sa nayon at pakilusin sila. Palakasin ang seguridad. Hanapin ang lahat ng magagamit na armas at ilabas ang mga ito. Kung darating man ang samahang apokalipsis o hindi, kailangan nating maging handa. Hindi natin pwedeng hayaang maabala si Ali. sige, gawin natin. Tama ang anak ko. Pumasok ka sa pod ng pagpapahusay. A071. Oras muna. Ano, gusto mong lumaban? Huwag kang magmadali. Kung ilalantad natin ang ating sarili ngayon, patay tayong lahat. Hinahanap mo ang boss, di ba? Ito ang tanging pagkakataon. Tama siya, ang pagsugod ay magbibigay lang ng senyales sa kanila. Kailangan kong magtiis. Hente. Gusto pa nila akong baguhin. Managinip ka pa. Chairman Jiang, anong dala mo rito? Inutusan ako ng boss para tingnan ang mga bagay-bagay, ang progreso sa bagong batch ng mga materyales. Nag-aalala siya. Makatitiyak ka, ang kalidad ng batch na ito ay top-notch, lalo na iyong A071. Ang vital signs ay sobrang matatag. Siya ay natural, para sa augmentation. Baka maging isa pang A-grade sa ating organisasyon. Oh, tingnan ko nga. A071. Wala. Siya yung pumutok ng bala gamit ang kanyang mga kamay. Oo. Buti na lang, A-class siya, kaya akong gumamit ng telekinesis para pilit na guluhin ang mga memory neuron para akala niya hindi niya ako nakilala. Kakaiba. Ilusyon ba? Kalimutan mo na. Isang A-class rookie lang. Bilisan mo at tapusin na. Huwag mong papaghintayin ang boss. Hindi maganda. Ang vital signs ni A072 ay wala na. Walang kwenta. Hindi man lang kinaya ang enhancement.
A073, ipakita mo sa akin ang kaya mo. Ah, hindi naman masama. B-level na manipulasyon ng metal. Sa wakas, hindi na sayang. Pagmamanipula ng metal, ang mga nawawalang tao, lumalabas na napupunta sila sa tulad ng taong iyon, namamatay sa pagbabago. Aw, nagiging katulad ko. A071, ikaw na. Bata, tingnan ko kung ano ang naging anyo mo. Ito, kunin mo! Sige, purong kapangyarihan. Ito ang perpektong direksyon para sa pagbabago. A071, ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Isang B-level na tagapagmanipula ng metal at isang A-level na uri ng lakas. Hindi naman masama, magagalak ang amo. Sige, tigilan na ang pag-aaksaya ng oras. Naghihintay ang amo. Dalhin ang dalawang iyon. Sumama ka sa akin upang makita ang amo. Presidenteng Jiang, bigyan mo ako ng kaunting oras. Hindi ko pa nasusubok ang kanyang mga limitasyon. Hindi mo ba narinig iyon? Kung maaantala mo ang mahahalagang bagay ng amo, kaya mo bang panagutan? Oo, hindi ako maglalakas loob. Kayo dalawa, sumunod kayo sa akin. Puro lakas ang kakayahan mo. May problema ba? Wala. Parang hindi tama. Yung pakiramdam na binibigay mo sa akin, that ay mas mapanganib pa kaysa sa lalaking iyon. Basta makapatay ako, ayos lang. Presidente, bakit kailangan ni amo ng mga tao ng madalian ngayon? May malaki ba siyang plano? Lahat ay dahil sa traidor na iyon. Numero 001. Nalaman ng mga tauhan ko na nagtatago siya sa Zulong Fort. Hindi na makapaghintay si amo. Dadalhin niya ang dalawang ito at wawasakin ang nayong iyon. Si amo na ang bahala, parang patay na si 001. Kung kaya ko, dito mismo, patayin ang among ito, siguradong ligtas na si Pingping at ang iba pa. Sa likod ng pintong iyon, ay ang Diyos na nagbigay sa iyo ng bagong buhay. Tandaan mo, itago niyo sa inyong sarili ang mga hindi naaangkop na kaisipan. Sa harap ni amo, mas mababa pa kayo sa mga langgam. Anumang kawalan ng respeto ay may iisa lang na kinalabasan. Kamatayan. Amo, dinala ko na ang mga taong hinihingi mo. Mas mabilis. Mas mabilis. Hindi sapat ang bilis. Tayo, magpatuloy sa pagsasanay. Ang lalaking ito, mukhang pamilyar. Tiyak na nakita ko siya sa ibang lugar. Siya ang pinuno ng Tianqi Society. Makikilala ba niya ako? Iyan si Agent 001. Ang nakaraang pagbabago, ginugol nito ang marami sa aking memorya. Kung makikilala niya ako. At, Ito ba ang bagong material na dinala mo? Bagong material. Oo, po. Lalo na ito, si A071. Siya ay natural na malakas, malaking potensyal. Talagang nangunguna sa A-class. mukhang hindi niya ako nakilala. Talagang magandang piraso. Kung ganoon, kayo dalawa, kasama ang dalawang baguhan na ito, sumama sa akin upang wasakin ang Zulong Village. Ipapaalam ko sa trader na iyon ang halaga ng pagkakanulo sa akin. Pupunta siya sa Zulong Village. Papatayin niya si Pingping at ang iba pa. Hindi pwede. Sa sandaling umalis tayo ng Tianqi Society, aatake ako kaagad. Patayin siya. Mahal kong anak, bumabalik sa akin sa ganoong paraan. Itinatago ang iyong lakas. Pumapasok sa mga baguhan. Ano ang balak mo? Dahil hindi mo ako naaalala, susunod na lang ako. Magandang laban. Ang pinakamatibay, ang nabubuhay, ang tuntunin ng Tianqi Society. Tingnan natin kung anong mga sorpresa ang iyong maihahatid sa akin. Palitan na sila. Aalis na tayo. Opo.
Amo, may riot sa Sector B sa mga test subjects. Mukhang hindi ako makakasama sa inyo ngayon. Kayo dalawa, sanayin ninyo sila ng maayos dito. Siguraduhing masanay sila sa kanilang mga bagong kapangyarihan. Lalo na si A071. Gusto ko siyang makita sa kanyang pinakamalakas. Bata, sinabi ng amo na sanayin ka namin. Ibig sabihin, anuman ang gawin namin sa'yo, kailangan mong tiisin. Ikaw na maliit na hayop, B-level na metal manipulation. Ngayon, hayaan mo akong sanayin ka ng maayos. Bitawan mo ako. Ano? Hindi mo gusto? Nakalimutan kong sabihin, sa Apocalypse Society, ang mga bago ay kailangan kumilos na parang bago. Lumuhod ka kapag nakita mo kami. Sa mga patay lang ako lumuluhod. Mahal, huwag kang mag-alala. Aalagaan kita ngayon. Ako ngayon, ituturo ko sa iyo kung ano ang mga patakaran. Kamay ko. Ikaw naglakas loob na patayin si Presidente Jiang. Susunod. Ikaw na. Bitawan mo! Ito ang tinatawag ng Tianqi Society na bagong mundo. Lakas ang higit sa lahat. Kung ayaw mong mamatay dito, tingnan mo ito, damhin mo. Hayaang maging iyong bahagi ng iyong katawan galaw. Ikaw? Pinatay mo sila. Mahuhuli tayo agad. Sino ka ba talaga? Mga alaala ng nakaraan. Kaunti lang ang natatandaan ko. Napakakaunti. Uwa. Mga pira-piraso lang. Lahat ay tungkol sa labanan at mga eksperimento. Ang pangalan ko ay Cheng Lian. Pagdating dito, bukod sa paghahanap sa mga nawawalang biktima, nandito rin ako para hanapin ang aking nawawalang ama. Ang iyong ama. Oh, siya ay dating Special Forces. Naglaho siya 3 taon na ang nakalipas. Matagal na akong naghahanap. Ang tanging bakas ay nabago siya mawala, siya ay nag-iimbestiga sa isang lihim na organisasyon. Pagkatapos, nalaman ko lahat ng nawawalang biktima ay mula sa iba't ibang larangan ng labanan. Matapos mawala ang aking ama, nakita ko sa kanyang mga gamit isang kopya ng tattoo. Para mailabas ang organisasyong ito, pinatato ko ang parehong disenyo. Ang disenyong ito. Nakita ko na ito. Saan? Sa isang silid na puno ng mga glass pods. Maraming tao ang may ganitong tattoo. Sila, Anong nangyari sa kanila? patay na lahat sila. Ang Apocalypse Society. Pagbabayarin kita. Gigibayin ko ang lugar na ito. Sama ako. Ipapabayad ko sa mga halimaw na ito ang dugo para sa dugo. Sisirain ko ang lugar na ito. Kavili-vili. Ang mabuti kong anak, itinatago ang iyong lakas, pumapasok ng palihim. Kaya, gusto mo akong patayin. Sige, tingnan ko kung kaya mo. Ang laro ay nagsimula na. Alarma! Nahuli na tayo. Akala ko na. Pumatay ng 2 erang. Kinailangan nilang kumilos. Mabilis, palibutan ang command center. Huwag hayaang makatakas kahit sino sa loob. Tumigil, itaas ang kamay.
Ano ang gagawin natin? Napalibutan tayo. Tumayo ka sa likod ko. A071, A073. Naglakas loob kang patayin si Presidente Jiang at ang katiwala. Nagutos ang amo. Walang nakaligtas. Putukan. Sai, kapangyarihang Saikiko. Hindi ka strength type na A-level. Sino nagsabi sa'yo? A level lang ako. Ito. Ano pa hinihintay mo? Gawin mo na. Ako? Nanalo tayo. Oo, ang galing mo. Kaya mo nang kontrolin ang sarili mong kapangyarihan. Kamangha-mangha. Talagang kamangha-mangha. Telekinesis. At saka sobrang lakas. A071. Talagang binigyan mo ako ng malaking sorpresa. Pumasok ka sa teritoryo ko. Pinatay ang dalawa kong pinakamahusay na tauhan. Ano ang gusto mo? Para sa mas malakas na kapangyarihan o paghihiganti? Halimaw ka. Dinala mo ang mga inosenteng tao dito. Ginawa silang mga halimaw. Ang tatay ko ay pinatay ng mga tulad mo. Mga babae, napakagulo. Ang kanilang emosyon ang pinakamalaking hadlang sa kapangyarihan. Hindi ba sa tingin mo, 001? 001. Siya ang binanggit ni Jiang Shinrong, ang SSS level na taksil. Kaya alam mo kung sino ako mula pa sa simula. Siyempre, bawat selula sa katawan mo ay gawa ko. Sa tingin mo, ang pagpapalit ng mukha ay hindi ko makikilala ang pinakadakila kong likha? Hindi ako ang likha mo. Nandito ako para sirain ang lugar na ito. Siraan ang lugar na ito? Kasama ka? Isang taksil na hindi man lang maalala kung sino siya. Ang tanging bagay na makakapagpawalang bisa sa aking telekinesis ay isang SSS level na augmented. Hindi masama. Lakas, bilis, reflexes, lahat malapit na perpekto. Sayang nakalimutan mo kung sino ang nagturo sa iyo ng mga kasanayang iyon. Sino ka? Ang iyong SSS level na kapangyarihan ay ibinigay ko. Ang iyong mga kasanayan sa pagpatay ay itinanim sa iyo sa pamamagitan ng latigo. Bawat hagupit. Mabuting bata, sabihin mo sa akin, sino ako? Kung gusto mong mabuhay, matuto kang lumaban. Walang silbi sa Tianqi Society ang mahihina. Magandang tama. Ang pinakamalakas, ang makakaligtas, ang patakaran ng Tianqi Society. Hindi. Imposible. Naalala mo na, anak, ako mismo ang naglagay sa iyo sa operahan at nagbigay sa iyo ng kapangyarihang maladiyos. Ikaw ang pinakadakilang likha ko. Wala akong ama. Ang alam ko lang ay sinira mo ang buhay ko. Sinira ka? Hindi, ginawa kitang kung sino ka ngayon. Tingnan mo ang mundong ito. Ang pinakamalakas ang nakaliligtas, mga mangmang at hangal. At tayo, nasa tuktok tayo ng ebolusyon, ang mga bagong tao. Dapat nating pamunuan sila, dominahan sila. Iyan ang ating tadhana. Bumalik ka sa akin, anak. Nagkaisang ama at anak, magkasamang ama at anak, ang buong mundo ay luluhod sa ating paanan. Saka, ano ang Zulong Fortress? Ano ang isang mababang babae? Pwede kang magkaroon ng marami hanggat gusto mo. Manahimik ka. Hindi mo siya karapat-dapat banggitin. Mukhang iyong maginhawang buhay ay nagpapurol ng iyong mga kuko. Kung papatayin kita at sisirain ko ang lugar na ito, matatapos na ang lahat. Oh, talaga? Sige, tingnan ko nga. Anak kong mabuti, kung gaano ka nakalaki. Ang bilis. Hindi ko man lang nakita ang kilos niya. Sa ganitong kalagayan mo, gusto mo pa ring sirain ang lugar na ito? Isang lansihin lamang. Isang lansihin lamang. Akala mo ang pagiging SSS class ay puro telekinesis at brute force lang, kaululan? Ang tunay na kapangyarihan ay mga patakaran, ay domain. Sa harap ko, lahat ng iyong ipinagmamalaki ay walang kahulugan.
Hindi mo man lang masira ang mga gapos ko. Mukhang ang maginhawang buhay diyan. Ginawa kang isang ganap na walang kwenta. Hindi! Kung magpapatuloy ito, mapapatay siya. Hindi kaya ng kapangyarihan ko ang halimaw na iyon. Pero, lalabanan kita. Mapangahas na langgam. Naku, hindi ko siya pwede idamay. Pumutok. Para iligtas ang isang langgam, nakalaya ka sa aking mga gapos. Nakakatuwa. Mabuti, napakabuti. Ang aking pinakamagaling na obra maestra ay talagang para sa sunod-sunod na mga taong walang kwenta, paulit-ulit akong susuwayin. Mukhang nakalimutan kong ituro sa iyo na ang malakas ay walang dapat na kahinaan. Nakita mo yon? Ito ang nangyayari sa mahihina. Ngayon, wala ka nang dapat ipag-alala. Tara, hayaan mong makita ko ang iyong tunay na. Paano nangyari yon? Ang bilis niya ay mas mataas pa sa akin. Kung totoo ang sinasabi mo, ang mahihina ay dapat mamatay. Kung gayon, sa harap ko. Ano ka? Ang iyong kapangyarihan ay SSS rank lang. At ang dahilan kung bakit ako SSS rank ay dahil ang pinakamataas ay hanggang SSS rank lang. Ha? Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Paano siya nawala? Hindi sigurado. Parang may mali. Mahal kong anak, huwag kang magmadaling patayin ako. Pupunta ako sa lugar na tinatawag na Zulong Stronghold at bibisita. Manugang ko. Manatili ka dito at mag-enjoy sa regalong inihanda ko para sa iyo. Ping-ping. Inumpisahan na ang pagkakasunod-sunod ng pagpapawasak sa sarili ng himpilan. Countdown, 59 segundo, 58, 57. Self-destruct sequence. Gusto niya tayong mamatay? Kasama siya. Gusto niya akong patayin? Hindi siya karapat-dapat. Wala nang silbi. Hindi tayo makalabas. Masalimuot ang lugar na ito. Puro aloy ang mga pinto. Tumahimik ka. Kumapit ka ng mahigpit. Ito ang iyong tunay na kapangyarihan. Ikaw? Okay ka lang ba? Hindi pwedeng namatay. Sa tingin ko hindi ko kakayanin. Umalis ka na. Iligtas mo ang iyong asawa. Iwan mo ako. Hindi ko iiwan ng isang kasama. Pabigat lang ako. Isama mo ako. Isama mo ako. Wala kang magagawa. Tumagal ka. Ikaw? Ano ang ginagawa mo? Maliban kung gusto mong dumugo, huwag kang kumilos. Dongjeng, kung maglakas loob kang saktan kahit isang buhok ni Pingping, pupunitin kita ng pira-piraso.
Luming, isang araw na ang nakalipas. Hindi pa bumabalik si Ali. May nangyari kaya? Tumahimik ka. Napakalakas ni Ali. Paano may mangyayari sa kanya? Pero, yang grupo ng Tianqi Society, bawat isa sa kanila ay halimaw. Sino yan? Sino ka? Isang miyembro ng Tianqi Society. Hindi. Ako. Ako ang ama ni Dongli. Kuya, Tay, kumusta na? Bumalik na ba si Ali? Sino siya? Ikaw. Ikaw ba ang asawa ni Ali? Nasa panganib si Ali. Tito, dahan-dahan lang, uminom ng dahan-dahan. Ikaw ba talaga ang ama ni Ali? Tama. Ang pangalan ko ay Dongjeng. Ako. Binigo ko ang batang iyon. Dahil ikaw ang kanyang ama, bakit hindi namin narinig na banggitin kanya? Noong mga panahong iyon, ang mga tao mula sa Tianqi Society kinuha siya sa akin. Iniimbestigahan ko sila. Hindi ko inaasahan na mahuhuli rin ako sa kanilang pugad. Sa wakas nakahanap ako ng pagkakataon na makatakas. Ngunit nakita ko napapaligiran sila ng mga miyembro ng Tianqi Society. Paano si Ali? Kumusta na siya ngayon? Sinabihan niya akong umuna para ipaalam sa inyo. Sinabi niya, ang target ng Tianqi Society ay kayong lahat. Ibig sabihin si Ali, Mabait na bata. Huwag kang umiyak. Sinabi niya tiyak na babalik siya. Tinanong niya ako. Itong walang kakayahan niyang ama, na protektahan kayo hanggang sa siya ay bumalik. Tangang babae, napakadaling lokohin. Mahal kong anak, ito ba ang kahinaan na handa mong mamatay para dito? Kung papatayin ko siya, maiintindihan mo ang mga walang kwentang emosyong ito ay magiging pabigat lamang sa iyo. Pagkatapos, susundin mo ako at babalik sa akin. Saklap, ang lakas kumama ng batang iyon. Wala man lang akong magamit na kapangyarihan ngayon. Wala man lang akong magamit na kapangyarihan ngayon. Kailangan kong gamitin ang pinakapayak na paraan. Ming, hindi tayo pwedeng maghintay lang dito. Si Ali ay nagpupursigi sa laban. Kailangan din nating ipagtanggol ang baryo. Ako na. Ping-ping, bantayan mo ang mga bagay dito. Tito, magpahinga ka muna. Magluluto ako ng gamot mo. Tatay, nakalimutan ko kunin ang aking kutsilyo. Ping-ping, alagaan mo si Tito. Sige, Ming. Dapat umalis ka na. Mamatay ka na lang. Basta patay ka, babalik siya sa pagiging perpekto kong makina ng pagpatay. Oops, nakalimutan ko ang licorice. Ginoo, bakit ka bumabangon? Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Mangyaring bumalik at humiga. Hindi, ayos lang. Matagal na akong nakahiga. Gusto ko lang gumalaw ng kaunti. Kahit ganoon, hindi pwede. Nawalan ka ng maraming dugo. Kailangan mong magpahinga. Hindi, ayos lang. Tara, tulungan kita pabalik. Mabait na bata, talagang hindi kailangan. Kaya ko. Ginoo, tingnan mo. Sinabi ko sa'yo na huwag masyadong gumalaw. Huwag kang lalapit. Sorry, bata, ako. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako na baka masugatan ko ulit ang sugat. Ali. Si Ali iyan. Bumalik si Ali. Ali. Ali, bumalik ka. Ito. Ano ba ang nangyayari?
Walang oras para magpaliwanag. Ang boss ng Apocalypse Society, si Dong Cheng. Siya ang tatay ko. Pupunta siya rito para patayin kayong lahat. Nakakita ka ba ng nakamukha ko ng kaunti? Isang lalaking malubhang nasugatan. Ali, baliw ka ba? Paano naging tatay mo? Ali, sigurado ka ba? Ang plano ng pagbabago ng tao ng Apocalypse Society, siya ang utak mula pa sa simula. Nakikipaglaban ako sa kanya, at sa kalagitnaan, sinamantala niya ang pagkakataon para tumakbo. Sinabi niya na mamamasakeri niya ang baryo. Tay, ang sinabi ni Ali. Baka iyong lalaki, yung tito kanina. Anong tito? Ano ang nangyayari? Inangkin niya na siya ang tatay mo. Sinabing gusto kanyang iligtas. Pero sinabi niya na gusto mong siya muna ang maghatid ng mensahe. Si Pingping. Nakita ni Pingping na siya ay malubhang nasugatan. At sinabi sa akin, tulungan siya. Tulungan siyang umuwi at gamutin ang kanyang mga sugat. Ping Ping. Sino ang may tapang gumalaw? Mahal kong anak, bumalik ka. Mas mabagal kaysa inaasahan ko. Kumusta ba? Ang regalong ito para sa pagkikita. Gusto mo ba? Pakawalan mo siya. Ha 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 ha. Pakawalan siya? Sige luhod. Pag-iisipan kong hayaan siyang mabuhay. Hayop ka, lalaban ako sa'yo. Huwag gumalaw. Ganyan dapat. Ang malakas. Dapat itapon ang mga walang kwentang emosyong ito. Anak, turuan kita ng isang huling aral. Ang kahinaan ay dapat durugin. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang talaga. Gusto kong panoorin mo ang iyong pag-asa, dahan-dahang mawala luhod ngayon, kaagad kung hindi. Ang susunod kong hiwa ay lalaslas sa kanyang lalamunan. Ali, huwag kang mag-alala sa akin. Umalis ka na. Hayop ka, pakawalan mo ang kapatid ko. Mahal kong anak, ang pasensya ko ay nauubos na. Sa bawat segundong pag-aatubili mo, ang sugat sa kanyang leeg ay lalong lumalala. Hindi ko siya hahayaang mamatay. Talagang hindi. Ako. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na siya. Ayon, ganyan. Anak, kailangan mong matutunan ang kahulugan ng pagsunod. Ginawa ko ang sinabi mo. Pakawalan mo siya. Lumuhod. Ito ay simula pa lamang. Hindi pa. Malayo pa. Ang pinakaayaw ko. Ang mga kamay mong ito na nangangahas sumuway sa akin. Ngayon, gusto kong ikaw mismo ang sumira sa mga ito. Huwag, Ali. Huwag mo siyang pakinggan. Okay lang kung mamatay ako, pero hindi mo pwedeng mawala ang iyong mga kamay. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Gawin mo. Una, ang kaliwang braso mo. Pagkatapos ang kanan. Kapag naging isang ganap at lubos na lumpo, pakakawalan ko siya. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kapag pinutol na niya ang sarili niyang mga braso, pagkatapos, papatayin ko ang mga basurang ito ng nayon. At saka, tunay na, walang makakapigil sa akin. Dongli, may paraan ako para iligtas siya. Anong mga laro ang sinusubukan mong gawin? Cheng Lian, gusto mo munang mamatay? Huwag kang gumawa ng anumang laro. Ang pagpatay sa isang babae ay magdaragdag lamang ng isa pang pagpatay sa iyong talaan. Pagagalingin ba nito ang iyong mga nasirang meridian? Nagsumikap ka ng husto para lang mabawi ang iyong kapangyarihan, tama? Ngayon ang sira mong katawan. Hindi man lang makapag-ipon ng pinakapangunahing kakayahan, pabayaan pa ang pagtutuon nito. Ang pagpatay sa kanya ay wala ring pakinabang sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ang aking ama ay namatay sa iyong mga kamay. Ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay ay ang paghihiganti. Ngunit ngayon, wala akong silbi.
wala akong magawa. Ngunit kung ang aking kamatayan ay makapagliligtas ng buhay ng iba, kung gayon, sulit ito. Hindi, ano ba ang sinusubukan niyang gawin? Itong kakayahan kong B-level, bagamat wala ito kumpara sa iyo, naglalaman pa rin ng pangunahing enerhiya, ng teknolohiya, ng pagbabago ng Apocalypse Society. Kung sisipsipin mo ito, kahit papaano ay magpapahintulot sa iyo na mabawi ang ilan sa iyong kapangyarihan, ang aking buhay para sa kanya. Tinatanggap mo ba ang alok na ito? Oh, makipagpalit sa iyong core. Kawili-wili. Sige, tinatanggap ko. Basta ibigay mo ang core. Palalayain ko ang babaeng ito. Hindi, Cheng Lian, mamamatay ka kung gagawin mo ito. Huwag gumalaw. Kung hindi, magbabago ang isip ko. Dong Li, dalhin mo siya at mabuhay. Para sa akin. Patayin mo ang hayop na iyon para sa akin. Cheng Lian. Cheng Lian. Cheng Lian. Nararamdaman ko ang kapangyarihan. Bumalik na. Bumalik na, lahat ay bumalik na. Ang mabuti kong anak, salamat sa kasama mo rito. Hindi lang ako bumalik sa aking rurok, kundi mas malakas pa ako kaysa dati. Tingnan mo yan, Xiaoli. Ito ang mundo ng malalakas. Isakripisyo ang isang basurang B-class para mabawi ang aking kapangyarihan. Ang deal na ito ay talagang sulit. Hayop ka. Lalaban ako sa'yo. Dongjeng, Maingay na langgam. Kuya, Aming, Kita mo ba yan? Ito ang agwat. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang inyong tinatawag na tapang ay walang iba kundi isang biro. Ngayon, oras na para sa ating mag-ama, ayusin ang mga pagkakaiba. Huling pagkakataon, patayin lahat ng walang kwentang ito. Bumalik ka sa akin. Ikaw. Sumpain. Bumuti ka na. Mukhang ang pagkawala ng mga kasama mo ay nagpalakas sa iyo. Pupunitin kita. At gagamitin ang iyong abo upang parangalan siya. Mabuti. Napakabuti. Ganyan dapat ang anak ni Dongjeng. Tara, hayaan mo akong makita kung ang baguhang ito ay may kakayahan na hamunin ako. Gravity Field. Ali. Dongjeng. Ang malakas ay hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Hindi mo ba sila gustong iligtas ngayon? Sa kasamaang palad, sa aking gravity field, hindi mo mailigtas ang iyong sarili. Sumuko ka na, anak. Lahat ng iyong kakayahan galing sa akin. Paano mo ako posibleng talunin? Hindi. Ang lakas na ito ay sobrang malakas. Kung magpapatuloy ito, si Pingping at ang iba ay madudurog hanggang mamatay. Ang iyong kapangyarihan ay ibinigay ko. Ang aking kapangyarihan ay hindi galing sa iyo. Sila iyon. Ito ang aking determinasyon na protektahan sila. Ibigay mo sa akin. Buksan.
Imposible. Nakawala ka talaga sa aking field. Sinabi ko sa iyo mamamatay ka. Bumalik ang 10,000 talim. Mga trick ng baguhan. Yan lang ba ang kaya mo? Nakaka-disappoint. Talaga? Ito ay ang Energy Sealing Array. Kailan mo? Buwam. Tapos na? Tapos na ba? Mabuti. Nagawa mo akong magalit. Mukhang kailangan kong ipakita sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng SSS level. Bago mo maintindihan ang agwat sa pagitan natin. Espasyo, pagkaita. Ito ay direktang pag-atake sa espasyo mismo. Ali, Nakikita mo ba yan? Ito ang kapangyarihan ng mga patakaran. Sa harap ko, ang iyong ipinagmamalaking telekinesis ay hindi man lang makakamot ng kati ko. Mamatay ka, mahal kong anak. Dahil hindi ko ito malabanan, ay maging ito. Ikaw, sinusuri mo ang aking kakayahan. Hindi, imposible yan. Ikaw ay isang hindi ganap na nilikha. Kaya, ito ang patakaran. Espasyo, Itaboy. Ikaw, agad mong pinagkadalubhasaan ang mga patakaran ng espasyo at nalampasan mo pa ako. Ako ay SSS rank. Ako ay magiging Diyos ng isang bagong mundo. Hindi ako pwedeng matalo. Hindi ako pwedeng matalo sa iyo. Hindi ka Diyos. Ikaw ay isang baliw na bulag ng kapangyarihan. Sa tingin mo nanalo ka? Sabihin ko sa iyo, nag-iwan ako sa loob ng iyong katawan isang huling regalo. I-activate ang huling protocol. Codename 0. Ali, kamusta ka? Huwag mo akong takutin. Siya, nasa loob siya ng ulo ko. Nagtanim siya ng isang bagay. Ali, anong problema? Gumising ka. Ali, anong problema? Gumising ka. Lumayo ka. Ali, Na-activate ang protocol. Binubura ang lahat ng emosyonal na data. Ina-format ang memorya. Ibinabalik sa orihinal na estado. Unit 001. Isagawa ang utos. Unit 001. Isagawa ang utos. Hindi, ako si Dongli. Hindi ako si Unit 001. Pingping, ang aking tahanan. Panganib, lumayo ka sa kanya. Mukhang wala siya sa kontrol. hindi ako aalis. Kailangan ako ni Ali. Hindi niya ako sasaktan. Tanggalin. Target ng banta. Sige, bilisan mo. Tara na. Hindi ka na niya nakikilala. Hindi ako makapaniwala. Ali, tingnan mo ako. Ako si Tingting. Nakalimutan mo na ba kami? Ang unang pagkikita natin. Puno ka ng sugat at malapit ng mahulog. Ako ang nagligtas sa iyo. Nakalimutan mo ba ang pagtuturo sa akin kung paano magpatalbog ng bato? At lahat ng bato ay lumubog lang. Nakalimutan mo bang sinabi mo? Napoprotektahan mo ako. Protektahan ang pamilyang ito magpakailanman. Ali, bumalik ka. Umuwi ka na.
Ping-ping. Ali, Okay lang. Nahimatay lang. tatay. Sobrang takot ko. Natatakot ako na baka hindi ko na siya makita. Mahal, ayos na ngayon. Tapos na lahat. Lee, para sa atin, talagang sobra ang ibinigay. Tara, ihatid muna natin siya pabalik. Tayo, kailangan nating muling itayo ang ating tahanan. Ali, gising ka na. Ping-ping. Ako. Gaano ako katagal nakatulog? 3 araw. 3 araw kang nawalan ng malay. Pinangamba mo ako. Lahat. Ayos naman ba ang lahat? Huwag kang gumalaw. Mahina ka pa. Ayos naman lahat. Si tatay at si Luming ang nangunguna sa muling pagtatayo ng baryo. Cheng Lian. Kami inilibing siya sa likod bahay. Namatay siya sa pagligtas sa atin. Bayani siya. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Iniligtas mo kaming lahat. Ali, ikaw ang bayani naming lahat. Ali, gising ka na. Tatay, Kamusta ang pakiramdam mo? Ang magulong enerhiya sa loob mo. Gumugulo pa ba ito? mas okay na. Ang backup plan na iniwan ni Dongzeng. Mukhang tinanggal ni Pingping iyon. Ubus lang ng maraming enerhiya. Kailangan ng oras para makabawi. Mabuti. Mabuti iyon. Natutuwa akong okay ka. Ali, may sasabihin ako. Sa tingin ko, kailangan kong sabihin sa'yo. Habang wala ka nitong mga nakaraang araw, tinanggal namin ang mga guho ng Apocalypse Society. Natagpuan isang hindi ganap na nawasak na underground lab. Isang lab. Oo, sa loob, marami kaming nakitang datos at ilang mga nakaligtas. Salamat. Kung wala ka, wala sa amin ang makakaligtas. Ang iyong paghihiganti, nakuha ko para sa'yo. Ang kaluluwa ng iyong ama sa wakas ay mapayapa na. Tara na. Ang mga taong nailigtas mula sa lab, marami ay katulad mo noon na wala ang kanilang mga alaala. Ano ang gagawin natin sa kanila? Tutulungan ko sila, gaya ng pagtulong ninyo sa akin. Pingping, pasensya na. Nagdala ako ng digmaan at pagkawasak dito, sinira ang ating tahanan. Hindi, ang tahanan ay hindi gusali. Ang tahanan ay kung nasaan ka. Kung nasaan ka, basta't nandito ka. Nandito pa rin ang ating tahanan. Pero sa mundong ito, tiyak na marami mga organisasyong katulad nila na gumagawa ng parehong malupit na eksperimento. Ang bagong mundo na binanggit ni Dongjeng, baka hindi lang iyon walang laman. Kaya ano ang gagawin mo? Gagamitin ko ang kapangyarihang ito para protektahan mas maraming taong katulad ko. Magtatatag ako ng bagong kaayusan, isang mundong walang pang-aapi, walang mga inosente na ginagawang giniapig. Kahit anong gawin mo, kasama kita.